Okay, illegal online gambling. So kung napapansin nyo mga kapatid, may recent issue about sa 10 content creators na hindi ko napapangalanan na nasangkot sa illegal online gambling. And itong video na panonoorin natin, it was made 4 months ago. And dito naman, merong 15 influencers na ni-refer sa PNP over illegal online gambling again. So 4 months ago, nangyari na to. So, ito yung panonoorin natin. And right out of the gate, sorry to burst. I'm not trying to hit on anyone or anything. But if you're watching a content creator na nagpo-promote ng sugal, that's a red flag. Not sa'yo, dun sa content creator. Okay, dun sa nagpo-promote ng sugal. Mga kapatid, kahit sabihin nilang sugal responsibly, walang kumbaga parang napapasa lang yung accountability dun sa mga tao na kunwari ako pinromotan ko kayo na sugal pero wala sa akin yung accountability, nasa sayo pa rin yan kung kukontrolin mo o hindi, but you're promoting na mag-spend sila, you're leading them na magsugal sila, diba? Pero sige, let's watch this short clip muna. Now, the government is stepping up its crackdown on illegal online gambling, and some of the country's most followed influencers are now under active investigation. The Cybercrime Investigation Center is referring 15 social media personalities to the Philippine National Police for promoting unlicensed online gambling platforms. The list includes bloggers Tony Fowler and Juamos Cruz, as well as esports player John Mar Villaluna. Authorities say illegal gambling sites are using live streams, referral links, and online challenges to target Filipino users, including minors. Operations and promoters now face possible charges under the cybercrime law, illegal gambling rules, and estafa. Okay, so di ka na-expect na may ilalabas na pangalan. But mga kapatid, di ba? Sinabi sa atin na if you lead others to sin, don't lead others to sin. Makikita natin sa sinabi ni Jesus sa Matthew na yan. Ito. Yan. Sabi niya dito, if anyone causes one of these little ones, those who believe in me, to stumble, it would be better for them to have a large millstone hung around their neck and to be drowned in the depths of the sea. Sa ano yan? Matthew 18:6. Because mga kapatid, we're basically promoting a sugal, diba? And we are leading them to stumble. We are setting them up to failure. And sinabi sa atin mga kapatid sa parables of talents. Kung naalala niyo yung parables of talents sa Matthew 25, they talk about dun sa parang gifts, diba? Gifts, abilities, times, resources, anything na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon at gamitin natin yun ng tama, di ba? We are being told to be a good steward para sa mga ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Even kung skills man yan, kuwari, nasa worship team ka, hindi ka naman nag-i-improve. Ang tagal-tagal mo ng musician, hindi ka naman nasifra. Diba? Tapos sasabihin mo na lang sa sasabihin mo na lang sa mga kasama mo sa band na busy ako pero you're prioritizing things, diba? Busy ka mag-scatter even though yes, may mga permit, diba? Marami naman silang finifill up ng mga ganyan para maging legal sila dito sa bansa natin. But either way mga kapatid, either way, we are still leading them to stumble. Kumare, that's why I said na yung mga content creators na nagpo-promote ng sugal, red flag. Di ko sinasabing they're bad. Red flag lang because baka malid ka to stumble. Again mga kapatid, kung mapapanood nyo yung previous video ko,
It's not that who you are with, parang tell me who your friends are, and then I'll tell you who you are. In this day and age, hindi na yun ganun eh. It's not that true anymore. It's tell me who you're watching content, mga ganyan. Then I'll tell you who you are na. Ganun na siya ngayon. Kung ano yung pinapanood mo, kung ano yung kinukonsume mong content, siguro na kukuha mo rin yung characteristics or na-enjoy mo yung na-enjoy mo yung content nila. And paano yun bro? Naglalaro ka ng gacha games, diba? Games. Yung sugal kasi, diba? Parang tinatawag din nilang games. And yes, I'll admit, gacha is borderline sugal. Diba? Kung hindi siya gambling talaga, pero borderline. So what do I mean by borderline? It's because of loot boxes. Yun, kaya hindi sila sugal. Kumbaga, there's loot in the game and pwede kang magbayad para bilhin yung loot, pero random yung reward. Diba, sa ML, gagastos ka ng 5,000. Like, meron bang gumastos sa skin na hindi ko alam bakit kailangan pa yung yung spin na yan eh, sa Mobile Legends eh. Halos 5K pa din naman yung gagastosin mo sa skins. And yes, we're getting out of topic here. Pero that's the difference. Pwede natin yung pag-usapan sa mga susunod. Diba? May bagong collab ang Mobile Legends. So, going back, that's why I'm saying that those content creators na po-promote ng sugal, medyo red flag. Pero, kung adult ka na, diba? Adult ka na. Syempre, binibigay nila sa'yo yung responsibility. No? You should spend responsibly, gamble responsibly, mag-scatter ka lang dyan. Nanalo ako ng 1 million. No, maraming ganun eh, na content. And nagigets ko mga kapatid kung ano yung tinitira nila sa atin dito eh. Tinitira kasi nila dito yung pagiging natin, instant na ugali ng mga Pilipino. And ano yung instant na ugali ng mga Pilipino? Yun yung gusto nating instant yumaman. Kumari, nagugutom tayo, kaya nga tayo may instant noodles. Ba? Mahilig tayo sa instant, mga kapatid. Mahirap na nagli-lead tayo ng other peoples sa scene. Nililid natin sila to stumble para hindi nila ma-manage na maayos kung ano yung mga ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon natin. And gusto ko lang iwan to sa inyo. Sabi dito sa 1 Peter 4:10, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Mga kapatid, sinasabi ko ba dito na dapat mag-focus tayo sa tithes? Mag-focus tayo sa dapat sa church na lang natin ginagastos ang lahat kaysa sa mga sarili? No. Mga kapatid, I'm not saying that. Ang tinatry kong sabihin dito, mga kapatid, mag-manage natin na maayos kung ano yung mga ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. And ipinagkaloob yan sa atin ng Panginoon for a purpose. Maging blessing tayo sa iba, maging gamitin natin sa family natin, bigyan tayo ng maayos na buhay, pakita sa atin kung gaano ka-great yung Panginoon na pinaglilingkuran natin. Maraming purpose ang possible, purpose ang Panginoon kung bakit niya ibinigay ito sa atin. And that's why na maging tayo, good steward ng mga ipinagkaloob niya sa atin. Ako nga, hindi ko nga alam bakit everywhere I go nung hindi pa ako Kristiyano. Kaya ang galing mo naman tumugtog. Ganyan. Marunong ka na talaga dati pa. Ilang taon ka na? Pero sinasabi ko lang, hindi po, self-taught lang po talaga ako. Kasi gusto kong tumugtog eh. And now, sabi ko noon, hindi ko deserve na kumari maging magaling ako dito sa drums. Sinasabi ko na ibabalik ko to sa Panginoon. Ayoko nung agnostic pa ako, unbelievers pa ako. But nung nakilala ko siya now, I'm giving all it back naman. Now, for His glory. Tumutugtog ako, hindi dahil sa para magpapogi. Pero pogi naman ako, di ba?
presence of God inside. Diba? Hey! Diba? Pero, mga kapatid, yung mga ganitong bagay, no? Ingatan natin. Ingatan natin yung mga ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. And please, no, don't be led by others. Hindi natin makakontrol kung ano man yung ginagawa ng iba. Again, naiintindihan natin, if you're in for the quick, no, get that bag. Diba? Quick eh. Get that bag. Okay, sige lang. Hindi natin yan change with other influencer. I'm not telling that they're bad. And siguro kung ako rin, gagawin ko rin yun eh, di ba? But, isipin natin mga kapatid, no, they have that. They're doing that. We know what they're trying to do. Pero tayo, as Christians, as mga audience na mga content creators na ito, hindi lang sila. Diba? Hindi lang itong mga content creators na to, may iba din. No, nagpo-promote ng legal na sugal. Diba? What should we do? That's all I'm asking sa inyo mga kapatid. Hindi ko sinasabing ibigay nyo sa akin yan. Ibigay nyo kay Niho, kay Niha. Ingatan natin. Gamitin natin sa tama. Ingatan natin yung mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ito lang muna sa akin para sa ngayon mga kapatid. Nag-enjoy ba kayo sa mini talks natin? Kung may reactions kayo, like, comment, subscribe na din. Comment down below. Agree ba kayo? Disagree ba kayo? Ito lang muna sa akin para sa ngayon mga kapatid. See you sa susunod. Bye.